Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magbabanggit din ako ng zodiac sa kung ano yung ipapakita. The Death, na ang zodiac sign ay Scorpio. Ibig sabihin nito, meron ka ng bagong sisimulan. Pero sa pagsisimula mo, meron ka rin kailangan tapusin. Kahit na sa panahon na nakatulong ito sa iyo at saka naging masaya ka din, pero kailangan mo na talagang tanggapin kung ano yung mga transformation na nangyayari sa buhay mo. Masaya mong harapin yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Mas makakabuti na sumunod ka para hindi ka mahirapan sa next chapter. Itong Knight of Pentacles na ang zodiac ay Virgo. Pinapaalalahanan ka ng cards na mahaba yung lalakbayin mo sa next chapter. Kailangan ng patience at saka hard work. Kung gaano ka man mag-effort sa karir mo, sa negosyo or pag-aaral, yun yung magiging resulta. Kaya kung gusto mo ng abundant na resulta, kailangan ng tiyaga. Tandaan mo na sa giyera, lulusob ka ng kompleto at ganun din yung mangyayari sa buhay mo na kahit pressure, nasa sa iyo yung mga kinakailangan mo. Hindi ka ilalagay ni God sa ganyang posisyon nang hindi ka niya pinaghanda. Nakabaliktad kaya hindi ko sasabihin yung zodiac sign. The Chariot in reverse. Ibig sabihin, kailangan ng self-control at saka disiplina. Kaya yan ang sinabi kasi mahihirapan kang i-control yung emosyon mo. Kailangan mong matutunan yung mga pagkakamali at saka ikaw mismo yung umalis sa negatibo or distraction. Sa career o negosyo, magkakaroon ng katuparan yung mga plano mo. Hindi ka na mag-iisip lang. Nasa realidad ka na. Pero hindi kailangan maging kampante. Kailangan mo pa rin maging mapanuri sa career o negosyo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na nakikita ng person na naiilang ka sa kanya. Ang gusto niya ay yung maging komportable ka habang magkasama kayo. Ang ilan na nasa relationship, kung hindi ka ready sa deeper commitment, ipaliwanag mo sa person mo. Hindi pwedeng tahimik lang. Ten of Wands, Sagittarius. Itong card na ito ang nagsasabi na kahit mabagal yung progress ng buhay mo, nakadalawang cards ka na para sa abundance, malapit mo na itong makamit. Ituloy-tuloy mo yung magandang plano mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pero ang ilan sa inyo hindi ka na rin talaga makatanggi kahit na stressful yung sitwasyon na nangyayari sa iyo. Itong Nine of Cups ay Pisces. O diba pinupush ka ng mga cards para sa changes na matagal yung proseso, pero makakamit mo pa rin yung tagumpay. Hindi nasasayang kung ano yung mga paghihirap mo at pagtitiis. Nakadalawang cards ka na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. At saka present na to guys tingnan nyo. Kung nasa past ka pa lang, nasa unang cards ka pa lang, ito yung mangyayari sa'yo. Pero ito na yung present. Maybe ang ilan sa inyo ito na yung na-experience. Unti-unti. Sa financial, naging mahirap yung sitwasyon mo
Ang ilan sa inyo, nanghiram ka pa ng financial na matagal mo nang hindi nababayaran. At hindi mo yan sinasadya. Pero makakabawi ka rin sa financial. At yung financial na makukuha mo ay gagamitin mo sa negosyo. Ang ilan sa inyo yun yung gagawin para madoble mo yung financial at saka unti-unti mong mabayaran yung mga nahiram. At saka magkakaroon ng achievement at improvement sa financial, career at negosyo. Ace of Wands, Aries. Mainit dito sa kwarto ko guys, pero kinilabutan ako sa cards mo kasi yung tagumpay na makakamit mo, hindi mo na talaga pakakawalan. Kumbaga, marami ka kasing na-experience na mahirap sa karir mo, sa negosyo, sa financial, na ikaw yung bukod tanging nagpupursige. Kumbaga, ikaw yung main. Kaya nga ang ilan sa inyo hindi ka makatanggi eh. At saka meron ding mga person na makakahanap ka ng trabaho or negosyo, kikita ka ng maganda at saka sakto din sa lifestyle mo. Nakadalawang cards ka na magiging stable at saka prosperous yung patungkol sa money. Para sa ilang single, yung physical, mental at emotional ay payapa. Happy ka sa nangyayari sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, nakatatlong cards na maglalakas loob ng mag-commit yung person mo sa iyo. Itong the star, ang zodiac ay Aquarius, na kung ano man yung estado mo sa buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung hindi mo nararanasan yung tagumpay sa ngayon, in the future, huwag mong pagdudahan yung sarili mo at saka yung mga pagkakataon, milagro na ibibigay sa iyo ng Diyos at ng universe. Yung mga magandang timing natin sa buhay ay darating. Yung sa iyo ay ganun din. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa or magkaroon ng pagdududa. Maraming paraan ang universe na para makamit mo yung happiness at kapayapaan. Itong Knight of Cups ay Scorpio. Ito yung person na pwedeng lover or family member na nakikita yung pagpupursige mo. Gusto ka niyang matulungan at saka protektahan. Darating yung panahon na iyon. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, hindi maganda yung pakiramdam mo. Mas maigi na magpatingin sa doktor para malunasan na kung ano man yung worries mo. Ang ilan naman nasa magandang kondisyon yung kalusugan at kung may hinihintay ka man na test, positive ang magiging resulta na wala kang dapat alalahanin. Ang ilan sa inyo mareresolbahan yung problem mo sa kalusugan dahil sa gamot. Unti-unting magkakaroon ng improvement. Napansin ko lang sa cards mo, ang ilan sa inyo ang tutulong sa iyo para maresolbahan yung ibang problema mo ay ang anak mo. Sa future ito magaganap. The Fool, Aquarius. Itong card na ito ang nagpapatunay na pagkatapos na magkaroon ka ng sakit, ang ilan sa inyo, babalik na sa dating malakas yung pangangatawan mo. Ang ilan sa inyo magkakaroon na ng baby. Pero kung hindi ka ready, kailangan mo mag-ingat. Magkakaroon ulit ng bagong simula ang buhay mo, kumbaga bagong chapter na positibo. Sa mga single, merong bagong person na makikilala ka na unexpected yung pagkikita nyo. Hindi kayo pareho ng lugar or panahon, pero ito yung tamang timing na magkakakilala kayo. Yun nga lang dahil sa masiyahin ka, marami kang kaibigan, pagdududahan ka ng person na yung bang hindi ka nagseseryoso sa love. Ang hindi alam ng person na ito,
ikaw yung magiging best partner sa kanya. Mag-uumpisa kayo bilang magkaibigan. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang tagal nyo na magkarelasyon ng person mo at ito na yung pinakahihintay mo. Yung masabi niya na committed na siya sa relationship nyo. Na seryoso na siya, na hanggang huli ay kayong dalawa. Ito yung mystical card mo na kailangan mong maging matapang at saka magpakatatag kasi marami ka pang pagdaraanan sa buhay mo na ito yung mas higit na kailangan. Itong love naman ang pinakauna at importante sa lahat. Kaya ang ilan sa inyo nagpupursige ka para sa family, sa taong mahalaga sa iyo, na dapat mo itong ipagpatuloy kasi maganda ito at makakabuti sa pinakaiingatan mong relasyon or pamilya. Itong extraordinary naman, may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag kung bakit nangyayari. Pero in the future, may intindihan mo rin at magkakaroon ng healing. Kasi kahit dito sa card na ito, pinapakita yung person na susuporta sa iyo. Kasi importante ka sa kanya. At saka ito yung magiging dahilan, isa sa magiging dahilan ng swerte na darating sa buhay mo. At saka pinapakita rin sa mga cards mo yung pagiging totoo mo sa mga ginagawa mo at sinasabi. Na ilan sa katangian na nagugustuhan ng kapwa mo sa iyo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung angel number mo. Three, encouragement. Kailangan natin yan na tibayan yung loob natin sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay natin. 666, warning of negative thinking, need to refocus, return to purpose. Kailangan i-let go yung pride or ego na nararamdaman para walang maging hadlang. 222, balance. Ito yung ilan sa importante na i-apply sa sarili. Kasi kapag balance yung buhay mo, ay may kapayapaan. Na nakakayang balansehin yung pahinga at saka yung pagkilos. Ito naman yung tatlong final card mo. Two of Wands, Aries. Ibig sabihin nito, may mga sitwasyon na nababalanse ka na sa karir mo, sa negosyo, sa love life, at saka sa kalusugan. Knight of Wands, Leo. Itong card na ito ay tagumpay pa rin. Meron kang mga gagawing desisyon na magiging permanente ka na. Pwedeng lugar ito, sa karir mo o negosyo. Magiging successful ka sa mga hindi inaasahan na pagkakataon. Itong the High Priestess ay Cancer. Ipagpatuloy yung disiplina at saka motivation kasi sa future, meron kang magandang kapalaran. Sundin mo kung ano yung kutob mo. Merong permanenteng success na ikakasaya mo.